O, Eugene, tagay muna. Pas muna pare. Ba't naman? Almusal pa ako eh. Yeah. Nagalit ang pulis sa pagtanggi ni Eugene. Ito raw ang sinabi ng pulis. Tangan ng baril, tumayo ang lasing na pulis. Eugene! Hoy, mga bata. Huwag sila yung kayo dyan. Ano yan? Kung lalakad siyang pauwi sa amin, biglang bumagsak ng ganyan. Pagbagsak niya ganyan, sabi niya wag na po, gumanyan siya. Kaya may tama rin po yung kamay niya, bumagsak siya. Ito po, yung isang bala nandito, yung isang bala po. May tama ang biktima sa dibdib, tagiliran at puso. Patay na siya nang idating sa ospital. Ang batas ay ibinasura ng alagad ng batas. Yung responsibilidad niya, tayuan niya yan. Hindi ako payag na ganyan mo anak ko. Gusto ko lumitaw siya para mapagpagpahinga na ako kasi hindi ako mapakali. Ayoko pa nga mamaya ako may mangyari sa akin. Ayoko makamatay niyang kaso na yan. Gusto ko mahuli siya, makulong siya, pagdusahin niya lahat yung ginawa niya sa anak ko. On top of it all, binaboy pa ng punerarya ang trabaho. Tumatagas ang dugo sa bangkay, nakaangat ang takip ng kabaong at napakarumi ng mga kortina. Hanggang kailan iiyak ang ina ni Eugene Torres? Kinuko ni PO1 Daniel Nadurata ang service pistol sa kanyang team leader, si Chief Inspector Richard Madlangbayan. Pero nang sinadurata mismo ang isusuko niya sa higher authorities, nawala daw ang suspect. Ano ba? Inyo, lahat ba kayo lasing? We can see all these too well. Of course, ang mga ito ay hindi tinatanggap bilang ebidensya sa korte. Kaya nga ito ang isang source ng aming frustration. Pero kung kami ay frustrated, ano pa kaya ang pakiramdam ng mga mismong biktimang nagsusumbong sa amin? Nakakalasing ang kapangyarihan kahit na gaano kakonti. Malas lang talaga ng nabibiktima. Nung anak ng kumpare ko at pagbilyaan na gano'n, pagtapos namin ng inuman, pumunta ako doon, dumaan ako doon sa bilyaran. Naglalaro kami ng bilyar dito sa Maagay Dos. Doon sa may bandang malapit sa tulay. Di habang naglalaro kami, nakakalati pala kami ng pinakanguling laro namin. May dumating na naka-uniforming parang pulis, gano'n, at kinakapan ako. Una po, yung isa yung kumakap sa akin, yung isa lang po dumating at yung nakatalig ko sa kalsada, kinakapan ako at nagpakapan ako na itinas ko yung kamay ko at kinakapan at nakapagsalita ko na no problem. Ikaw ba nagsabing no problem? Ako nga po, sir. Ay, kaya ako naman po sinabi no problem. Eh, talaga naman po walang gulo rito eh. Nagkakasiyahan lang po kami rito sa billiard. Bakit po ba? Bakit ba? So ako nakaganyan, bigla akong siniko, dito ako tinamaan, siniko ako. Pagka balance ako, napatumba ko dun sa may folding bed. Sabay yung isa naman yung isang alalay niya, bigla akong sinuntok. Sabi ko, sir, wala mo akong kasalanan, bakit nga suntukin? Hanggang sa nakita ko yung pulis, bumunot ng baril. Yung maikli lang na bumunot ng baril at ipinalo sa akin, di ko malang sa ulo ako tinamaan. Yung sabi, sir, tama na po, sir. Bigla akong may dumapo naman na dito, yung baril. Ang dilim na yung paningin ko, di ko na malaman kung nakalubot na ako dun sa folding bed. SPO4 Philip Gamboa po yung pangalan ng pulis. Tinadyakan yung asawa ko, tapos yung asawa ko yung parang uod na gumanon. Tapos tumakbo ako, pagdating ko doon, niyakap ko agad yung asawa ko. Sabi ko, sir, anong ginawa niyo sa asawa ko? Sabi ko, bakit, anong kasalanan? Tapos yung narinig nga daw niya yung buses ko, tsaka lang sa medyo lumakas, gumanon siya sa akin, yakap-yakap ko na, puro siya dugo, umaagos po yung dugo. Akin po, gusto ko po mabigyan ng katarungan yung ginawa sa asawa ko, dahil wala naman po siyang kasalanan at maparusahan yung dapat may kasalanan. Dahil ang tingin ko po dyan, lumalaki na yung mga doon sa mga abusadong pulis na porque may katungkulan, may baril, ginagamit na lang nila. Paano po kung yung mga nagdibiktima nila ay walang kakayahan kagaya po sa amin na kahit paano lakasan na lang po ng loob. Nagtakda ng confrontation,
noong November 26 at nagpakita na ang pulis na mukhang kapre. Pagkas unang-unang nagtok-tok sa akin yan. Sabi niya, Ikaw, meron ka bang karapatan mo, Kap? Pulis ka ba? Ha? Meron pang karapatan ng police aid? Walang karapatan ng police aid na magkapkap dahil usurpation of police function yan. At ng pulis, walang karapatan mga truck kung wala naman kayong... Wala kang karapatan na magkapkap sa reto. Unconstitutional yan, illegal yung ginagawa mo. Ayun, meron kami nakita doon. Maitim na balat, maitim din ang budhi. Sa tulong ng isumbong mo kay Tulfo, nakasuhan ng sinungaling na pulis at ang kanyang alalay. Kumbinsido kami sa guilt ng dalawang ito. And it helped that we knew na ito palang si SPO for Gamboa ay meron ng naunang kaso ng pagbubugbog ng sibilyan. So why does it take forever for NAPOLCOM to decide on his case? Just imagine the number of victims of injustice who are denied justice on account of the turtle pace of our agencies. At malalaman nyo kung gaano kalakas ang unrest sa hanay ng ating mamamayan. Ang mga ahensyang kukupad-kupad ang top destabilizers. There ought to be a law against them. No sir, we do not rest our case here. Tuloy-tuloy kami sa pagbanat sa dapat banatan. Kung ikaw ay inapi at naghahanap ng saklolo, isumbong mo kay Tulfo. Isumbong mo kay Tulfo. Isumbong mo kay Tulfo.